What's up mga kahenyo? Welcome back to my YouTube channel. I'm very glad to see you all po sa aking YouTube channel. And your kahenyo is back. Kamusta po ba ang lahat? Kamusta po kayo mga kahenyo? It's been a while. No, nagtagal din ako na makagawa ulit ng panibagong video or bagong video dito sa aking YouTube. Konting life update lang sa mga nangyari sa akin, sa mga bago kong na-discover. At the same time, yung balikan natin yung pinaka-purpose or babalikan ko yung pinaka-purpose kung bakit at para saan yung YouTube channel na ito. And yun, nakita ko talaga na kailangan kong simulan, kailangan kong balikan yung YouTube channel na ito. Dahil every time that I go sa aking YouTube channel, dito sa aking mga videos, sa bio ng aking YouTube, no, na nilagay ko doon or nakalagay doon is itong channel na to is for God's glory. Na sa dulo ng channel na to, ang maitaas talaga is yung pangalan ng Diyos. That is why, narito ako ulit para balikan, para i-continue kung ano man yung sinimula ni Lord sa YouTube channel na ito. And I know na sa pagpapatuloy ko dito is sasamahan at tutulungan naman niya ako na magbigay ng mga content na makakatulong sa atin for some of our growth and improvement, ating personal and spiritual. And also some reasons kung bakit nawala or hindi ako nakapagpatuloy nga sa pagbibideo is nawala yung old phone ko before nung pandemic. And nung nagkaroon na ako ng bagong smartphone, nung tinatry ko nang i-login yung Google account ko is hindi ko na ma-login kahit tama yung password dahil parang nagsuspect si Google na hindi ako yung nag-try mag-open yung account. So matagal yon, it's been 2 years na laging gano'n, nagtatry ako, nagbabaka sakali na ma-open ko ulit yung account pero hindi ko talaga siya ma-open. So I decided na alamin ano ba yung mga ways paano ma-recover yung account na Google account na yon. So nag-message ako kay Google through email, yung aking isa pang email na recovery email, na in-explain ko na sa akin yon, ako yung nag-open talaga ng account. Tapos, update nila ako, ganon. So, by the grace of God, in-update ako ni Google na sa aking recover email na sabi nila na sisend daw sila ng link, tapos ayusin mo lang, ganon. So, to make the story short is, nakuha ko po ulit yung Google account na yun. That causes me na makapag start ulit ngayon dito sa YouTube. So matagal ko nang na-open yon, tagal ko na ulit na-recover tong YouTube channel na to. Pero parang halos magwa 1 year din bago ko ulit ngayon masimulan tong yung video na ito. Dahil syempre nanibago na rin ako at maraming lakas ng loob para ulit gumawa ng video. Siyempre, marami na rin akong napagdaanan, gano'n, struggles, problems na kung itutuloy ko pa ba, gano'n, parang nakakahiya na. Pero na-realize ko na I need to continue what I've started. At dapat talaga sa huli is mag-glorify natin si Lord. And that's why naging content creator ulit ako. So sa pagbabalik ko po, narito po ako ulit para tumulong sa ating mga kahenyo na magbigay ng mga tips, advice, na mga natutunan ko din ng bagong principles, ideas na makakatulong po sa ating araw-araw na pamumuhay. At the same time, gusto kong i-explore sa YouTube na ito yung magiging journey ko as I captured every moment sa bawat iso na ibinibigay sa akin ni Lord. So yun, life update. I currently second year college student taking Bachelor of Science in Civil Engineering at Dabsu Candaba Campus.
At the same time, I'm still continuing what I've started sa aking pong business na Del Panada, which is gumagawa po ako ng special empanada sa aming church. At the same time, nagbebenta ako sa iba't sa labas. Naglalako rin ako. And isang way din kung bakit makakapagpatuloy ako ngayon dahil nga online class lang kami. So, dapat 1 week lang yung online class namin. Bigla nag-announce yung school namin na magiging 1 month na, in-extend na siya until end of this semester. That is why bakasyon kaming mga estudyante ngayon. Back to online class kami. Dito muna ulit sa bahay, no? Yung control nasa amin muna ngayon sa aming pag-aaral. Wala muna sa mga instructor na unlike na kapag face-to-face, kailangan mo pumasok on time, maaga. Kaso ngayon, di ba? So, ang discipline talaga is nakadepende ngayon sa amin kung paano kami matututo ng nararapat base sa mga inaaral namin. At the same time, malapit na rin magbakasyon, no? So, marami tayong mga pwedeng i-discover na mga productivity, lifestyle na pwede nating simulan as we go on our vacation. At the same time, gusto ko din i-share sa video na to yung mga bago kong na-discover na productivity, lifestyle nga na sinasabi ko kanina na magandang simulan, especially ngayong magbabakasyon. Okay, simulan na natin yung mga maibibigay ko sa inyo na advice or some points na mga pwede natin gawin on how to become productive. So, yung number 1 doon is mag-workout. Yan, you can start your workout or exercise. Yan naman, pwede naman sa ating mga bahay, from our home. And also, we can use some things na ginagamit natin sa bahay lang din para hindi na rin tayo gumastos. Pero if you have budget, you can buy naman sa mga online platforms na magagamit natin para sa pag-build ng ating physical body. At the same time, magandang mag-workout ngayon dahil nga magbabakasyon. Usually, ang ginagawa kong workout ngayon is nag-bulking ako. So, nag-add ako ng weight sa aking katawan para magkalaman-laman naman tayo. At the same time, ngayong bakasyon, para maging stay healthy tayo while summer. Number 2 is to manage on what you are doing or give some focus sa mga ginagawa natin. Especially if you are a student, no? Sa pag-review, mag-advance review na tayo. At the same time, yung mga kailangan na lagyan natin or dagdagan natin ng focus sa mga subjects kung saan man tayo nahihirapan. Usually, ganyan yung ginagawa ko ngayon eh. Dahil engineering course nga yung kinuha ko. So, dahil mahirap yung course na ito, ay nag-add ako ngayon ng extra effort and time para mapag-focusan at makapag-review sa mga importanteng subject regarding on my majors. And number 3, eating some healthy foods. So, napakahalaga na ngayong magbabakasyon is maging disiplinado tayo sa mga i-intake or kakainin natin ng mga pagkain. Usually, kung mag-workout ka, kailangan naka-align doon yung mga kakainin mo. Especially ako ngayon, nagbo-bulking ako or nag-gain ako ng weight. So, mas dinadagdagan ko yung calories and protein na pinapapasok ko sa aking katawan. Siyempre, if you will do some workout for cutting naman, so kailangan mo lang din i-manage yung mga kakainin mo. So, okay talaga na muna mag-discipline, especially sa mga kakainin natin. Mas dagdagan natin yung fruits. At the same time, mas dagdagan natin uminom ng tubig, lalo ngayong summer. And lastly, reading some book before bedtime. So yun, nakakatulong yung pagbabasa ng books bago tayo matulog or nakakatulong din siya sa ating pagtulog. Mas okay na magbasa na lang ng mga books or anything na materials na pwede nating basahin kaysa nag-social media tayo bago matulog. Mas okay na sineset na natin yung katawan natin na magpahinga as we read some book na lang. Tapos if okay na, nakuha mo na yung target goal mo na chapter or any pages na kailangan mo basahin that night, is okay na yan. Matulog na lang din ng mas maaga para mas maaga na rin tayo magising kinabukasan.
And yun lang po mga kahenyo, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at pakikinig po sa aking video. So yun, makakaasa po kayo na gagawin ko po yung best ko to become a good content creator dito sa platform na ito. I really appreciate po yung mga support and suggestion po na sinasabi nyo po sa akin to continue on my journey dito sa pagbablog. And before we end, if you have any questions, comment or suggestions, feel free po na mag-comment. And at the same time, if you're not yet subscribed, paki-subscribe na po yung aking YouTube channel para po mas marami po tayong ma-reach na mga audience or viewers para po sa ating mga contents. Maraming salamat po. God bless and stay hydrated.